Samahan nyo nga pala ako sa video na ito dahil magpapagawa na kami ng bago naming kubo at hindi namin inasahan na pangyayari ay inabutan kami ng malakas na hangin at ulan. Habang malakas yung hangin at ulan ay nandoon lang kami sa loob ng sira naming kubo at nasa 12 ata kami, buti naman at nagkasya kaming lahat. Hi po! Magandang araw sa inyong lahat or magandang buhay sa inyong lahat. Kung makikita nyo umuulan. Sa ngayon ay meron kaming pinagawa na kubo na maliit. Ganyan pa lang yung itsura niya. Yung mga haligi pa lang yung tumatayo. Pag hindi matuloy-tuloy yung trabaho nila kasi yun nga umuulan. Ayan, kita nyo naman sa t-shirt ko. Umuulan. Quarter 12 na at kakain na kami ng aming tanghalian. So hindi talaga matuloy-tuloy yung pagkagawa namin ng kubo kasi yun nga umuulan. So dito sa loob ng aming sira na kubo, nandito kaming lahat. Sobrang putik talaga. So, ito yung kubo namin na sira-sira. So, ipapakita ko sa inyo yung sa loob. Kasi nandito sila ni mama, yung stepfather ko, tsaka yung mga kapatid ko. Nandito kaming lahat. So, ayun, masaya. Ayan, o, tingnan nyo naman. So, kumakain kami ng aming tanghalian. Ayan, si Sheila, si mama, tsaka yung stepfather ko, si Izel. Ayan, si Idsel, tsaka yung pamangkin ko, tsaka yung bunso namin. Tingnan nyo yung kanin namin. Mais na merong palay, tsaka yung ulam namin, sinigang na bangus. Kain po. Galing pa pala ako dyan sa lupa na binabantayan namin at kasama ko si Idsel. Nung Sabado kasi ay nagbinta pa kami ng suman or biko ata yon para dagdag doon sa pang-allowance niya pagdating ng Lunes. At dahil linggo na, so pumunta na naman kami sa sakahan para tumulong sa mga gawain. Pero bago kami dumiretso ni Idsel dito sa sakahan, ay dumaan muna kami sa bilihan ng tinapay para bumili. At pagkatapos ay dumaan na naman ulit ako sa bayan namin para bumili ng pwede naming maiulam dito sa sakahan. Bangos nga pala yung binili ko dyan para uulamin namin kasi gawin ko siyang sinigang. Para nang sa ganun, makahigop din kami ng sabaw para meron kaming resistensya. Kasi napakadami naming gawain ngayong araw. Kahit ganyan lang yung sitwasyon ng kubo namin, pero sama-sama kaming kumakain at masaya. Pasintabi na lang po sa iba na hindi komportable sa sitwasyon namin. Pagpasensyahan nyo na po, baka sa susunod ay mag-iba din. Sana lang. Kakain muna kami ng aming tanghalian and mamaya pagkatapos namin kumain. At kapag hindi umulan, so tutulong na rin kami dito sa paggawa ng kubo. Yung paglinis ng kawayan ba, ganun. Katapos lang namin kumain ng aming tanghalian, wala nang ulan. Okay na yung panahon. So, eto na. Yung estudyante nandito na. Si Idsel. Tapos ito si Mark. Ayan, si Izel yan. So, ayan si Mark. O, maalala nyo, meron akong videos na shinare. So, sa kanya po yan. So, i-follow nyo daw siya, guys. Tumutulong na pala sila dito sa ngayon kasi walang pasok at saka linggo naman. So, dito naman si Izel. Tumutulong na rin siya. So, nililinisan namin yung kawayan or ang tawag doon, parang kinukuha namin yung pinaka ano niya dito banda niya. Buko, di ko alam kung ano tawag sa Tagalog. Dami namin nang tutulungan dito. Wala kasing pasok. So, nandito kaming lahat para tumulong sa gawa ng aming bagong kubo. So, sana hindi masyado magtagal yung yung kubo para nang sa ganun makita nyo na yung panibagong kubo namin. Habang yung yung sa father ko at saka yung asawa ng ate ko, sila yung gumagawa ng kubo and then kami dito naglilinis ng kawayan. Tapos si mama nagkakape pa. Mamaya magtutulong na rin yan dito. Tatapusin muna namin tong paglilinis and then bibiyakin namin yung mga kawayan. So, ayun, hindi na namin kailangan magbayad sa tao para ipagawa itong kubo namin. Kasi kaming mga babae, kaya naman namin tumulong sa abot ng aming makakaya. Basta magtulungan lang, kaya yun, walang imposible. Bali, nandito nga pala yung kapatid ng stepfather ko at ang asawa ng ate ko para tumulong na rin. Parang ang tawag sa amin doon is dagyaw. Yung parang tinutulungan kami nila at sa susunod, kapag meron silang kailangan pagtulungan na trabaho, kami naman yung pupunta sa kanila para tumulong. Pero nagtutulungan lang talaga, ganun. Pero hindi naman po yan sa lahat ng panahon. May mga time lang talaga na yun yung ginagawa namin. Minsan parang nagiging banding na lang din siya kasi sama-sama kami at kapag hapon hindi mawawala yung kwentuhan na minsan may halong inuman na tuba o diba masaya yun. So yun, ganda ng panahon. Uminit na siya guys. Thank you Lord. Uminit na. Yan oh. So ito na, biniyak na namin yung kawayan. Yung 4 lang daw muna yung bibiyakin. Yan oh. Tapos, ayan sila ni mama. Ayan. Tapong haligi. Ito, pang temporary lang talaga to guys ha. So, yun lang pala yung kubo na pinagawa namin. Hindi
namin masyado pinagandahan. Parang temporary lang talaga siya kasi hindi namin alam kung kailan kami dito papaalisin. Nagpagawa kami ng kubo na hindi inilibing sa lupa yung haligi niya. Yung ano lang siya, nakapatong lang sa bato. Yun lang yung pinagawa namin para in case na paalisin kami dito, pwede lang siya isalin. So, ayan yung tsura niya. Baka magtaka kayo or magsabi kayo dyan, bakit hindi maganda. Hindi namin alam kung kailan kami dito papaalisin. Baka sa sunod na araw or sa sunod na buwan papaalisin na kami dito. So sayang. So nagpagawa lang talaga kami ng kubo. Yung hindi tumutulo ba? Ganun. So ayan, umulan. Kaya nandito na naman ulit kami sa loob ng kubo namin na sira-sira. Biglang umulan. Ang malas naman ng araw na to. Mamaya-maya mawala naman to. So kumakain sila ng tinapay. Meron kami ditong juice. Tapos si Mamang magtatay ng manok. Sobrang taba niya guys. Ayun oh. Ito yung iuulam namin mamaya. Magsasaing kasi si Izel para dun sa hapunan. Ayan. Ito yung bigas namin. May halong yellow corn. Ayan. Huwag po kayong mag-alala ha, kasi malinis naman po yung yung balon namin. Galing po dun sa butas na yan, dun nang galing yung tubig. Tapos dito naman sa kabila, nagkatata yung ate ko na manok. Yung manok kanina na kinuhanan ni Izel ng balahibo. So ngayon kinakatay ng ate ko. So kakatayin lang muna ni ate to and then gawing tinola. Kasi napakadaming papaya dito. Ayan oh, green papaya. Kahit saan. Yung isa, kahit ganyan na yung sitwasyon ng puno niya, pero meron pa rin siyang bunga. So, kahit saan talaga, grabe, napakadaming dito, green papaya. So, ganito sa probinsya, akala nyo, mahirap kami, hindi mayaman kami sa manok, charot lang. Kapag sa probinsya ka talaga, hindi talaga mawawala dito yung pagkatay ng manok. So, libre lang, hindi namin to nabili kasi meron kami mga alaga. So ito na, nakatay na namin yung manok. Tapos ito, papaya na green naman na yung hinihimay namin. Hiwain na natin tong green papaya. So, wala tayong problema sa tubig dito. Hiwa-hiwain ko lang tong papaya and then lulutuin na namin to. Tapos na natin mahiwa-hiwa yung papaya and then yung karne ng manok. So, ito na guys. Dadalhin na natin dito sa kubo para lutuin na. Karne ng manok. Ayan. Madami lang siya. Tapos ito yung papaya. So, ito na nga pala yung tinola naming manok. Hindi may klase. Sobrang sarap. Ay, kinakain mo na yung atay niya. So, ito na siya guys. Ayan. Naporma na siya talaga. Ayan, oh. Ang galing. Ayos lang lang. So, sa ganito kaliit na kubo namin, 12 kaming lahat dito. Ayan, tingnan nyo naman. Grabe. 4:30 na ata ng hapon at biglang lumakas ang hangin at ulan. Meron kasing bagyo at timing lang na naluto na rin yung tinola naming manok at naluto na rin yung sinaing ni Azel. At dahil medyo madilim dito sa loob ng kubo, ang ginawa naming ilaw is yung ilaw ng cellphone. So, ayan yung naging silbi naming ilaw dito sa loob. 12 nga pala kaming lahat dito sa loob ng kubo at sabay-sabay kumain. Kahit ganito na yung sitwasyon namin, binagyo at masikip, pero nakuha pa namin magtawanan at magbiruan. O diba, grabe yun. Parang walang mga problema sa buhay. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsusuporta at sa panunood ng aming mga videos. Hindi po kami magsasawang magpasalamat sa inyo. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!